napasarap ng tulog sa lakas ng ulan. Ngayon nga po ay nasa Kupang Worshiping Congregation ang ating Pastor Ino para po sa pagdiriwang ng banal na hapunan doon. At ngayon din po sa ating pananambahan ay ipagdiriwang natin ang local dedication of coins. Ito po ay na-adapt mula sa Fellowship of the Least Coin na idea ni Shanti Solomon ng India. Narito po yung maiksing history ng Fellowship of the Least Coin. The Fellowship of the Least Coin is a worldwide ecumenical movement of prayer for peace and reconciliation. Through this movement, Christian women around the world meet and pray with each other and are reminded to live a reconciling and forgiving life with others. Though least coins are given with each prayer, it is not a fundraising project, but a movement of prayer, peace, and reconciliation. Anyone who wishes to join this movement makes a commitment to spend time in prayer whenever she has a strained relationship with another person, and to uphold in prayer others who are victims of jealousy, hatred, violence, and injustice. Sa atin po ngayong pagdiriwang ng local dedication of coins, hindi lang po mga kababaihan ang nakikibahagi. Ang bawat organisasyon ay nakikiisa na at buong pusong nagkakaloob ng mga bariya para sa gawaing ito. Kaya nga po nakikita natin dito sa gitna yung mga baskets na ating paglalagyan mamaya ng ating mga bariya. Meron na po tayong list coin mula nga po sa mga CWA, biggest coin mula sa mga kalalakihan, peace coin mula sa ating mga young adult, love coin mula sa ating mga kabataan, talent coin mula sa ating mga manggagawa, at ngayon po kahit ang ating mga bata ay nakibahagi at tinawag po natin ang kanilang mga bariya na miracle coin. At ang mga matitipon po natin dito ay atin naman pong ihahandog sa tao ng Fellowship of the Coins ng ating mahal na komperensya na gaganapin nga po sa Sabado, September 28 sa Lusacan Covered Court, Villa Consolacion Subdivision, Barangay Lusacan, Chaong, Quezon. Muli po lahat ay malugod na inaanyayahan upang makibahagi sa napakahalagang gawain na ito. Ang mga unos o bagyo ay muli na namang nanalasa sa ating bansa. Dito po sa ating lungsod, nararamdaman natin yung ulan na may kasama pang malakas na hangin. Sa ibang panig, naroon yung mata ng bagyo, naroon yung mas malakas na hangin, mas malakas na ulan. Sa iba pang panig ng ating bansa, partikular sa Zamboanga, naganap ang labanan sa pagitan ng mga militar at ng mga MILF. At marami pong mga kababayan natin ang apektado sa labanang naganap na ito. Hindi pa rin po mawala sa mga balita ang korupsyon at nakawan sa kaban ng bayan. Sa mga paulit-ulit na pangyayaring ito, nakakaramdam tayo ng takot. Nakakaramdam po tayo ng pag-aalaala. Nakakaramdam tayo ng pagod at pagkasawa, ng panghihina at minsan kawalang pag-asa dulot ng mga pangyayaring ito. Mga magulang ko at mga kapatid, sa ating pong pamumuhay bilang Kristiyano, partikular po dito sa ating iglesia, nararamdaman din po ba natin ang lahat ng ito? Nakakaramdam po ba tayo ng takot, ng pagod, ng pagkasawa, ng panghihina, ng kawalang pag-asa upang ang ating UCCP Batangas City ay magpatuloy sa kanyang ministeryo? Tayo po ay sumandaling manalangin.
O Diyos na mapagpala at aming tagapagtaguyod, samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang sa pagtanggap namin ng iyong buhay na salita sa umagang ito, buong pag-unawa namin itong panghawakan upang higit na maging masigla, higit na maging matatag, higit na maging mayabong ang aming sama-samang paglilingkod sa ministeryong pinagkatiwala mo sa amin. Magtatagumpay kami dahil batid namin na sasamahan mo kami sa lahat ng saglit. Amen. Bilang pong kabahagi ng UCCP Batangas City, bilang mga mananampalataya na nahasikan ng pananampalataya ng ating mga magulang at patuloy na nananalig sa ating mahal na Panginoong Diyos. Isa pong pananagutan para sa atin na mas patatagin pa ang ating mga pananampalataya at paglilingkod. At isa rin pong malaking hamon para sa bawat isa sa atin kung paano ba natin ito gagawin. Isa itong malaking katanungan sapagkat nakikita natin at hindi natin maitatanggi. Marami ang hindi na nagagawang sumimba linggo-linggo. Narito lamang o sumisimba kapag gusto, kapag may special occasion, kapag hindi busy. At sa iba pang gawain ng ating iglesia, same faces. Sila at sila rin, tayo at tayo rin, yun at yun din. Sila, tayo at yun din ang dumadalo at nakikibahagi. At ito po ay isang katotohanan at isang kaganapan na dapat at talagang dapat na bigyan natin ng pansin. Ngayon po, sa kasalukuyan, maaaring sabihin natin, okay naman tayo. Napupustro nga ang mga proyekto, madaming projects na iipagawa, maraming nagkakaloob, may sumisimba pa rin naman, tuloy pa rin ang mga gawain. Kahit minsan, kakaunti ang nadalo, minsan nga po, wala pa. Ngayon, praise the Lord dahil okay tayo. Praise the Lord dahil nagpapatuloy sa ngayon ang ating pananambahan, ang ating paglilingkod. Pero paano po bukas? Paano po ang ating mga anak? Paano po ang ating mga apo? Ang susunod na henerasyon? May assurance ba tayong makukuha na ipagpapatuloy nila ang ating nasimulan? Ang sinimulan ng ating mga magulang sa pananampalataya? Gayong ngayon pa lamang, tila nanganganib na maputol ang ating ministeryo. Tingnan po natin ang ating mga upuan. Maraming walang laman. Tingnan po natin ang bawat linya. 1, 2, 3 ang nakaupo. Ilan lamang ang puno. Maraming iglesia rin ang nakakaranas ng ganito. Pero wag na po tayong lumayo. Pag-ukulan muna natin ng pansin ang ating iglesia. Sa ating pong mga gawain, sa ating Sunday School sa umaga, sa ating Bible study pag Friday, sa prayer meeting pag Miyerkules, sa mga mensahe sa ating pananambahan, sa bawat activity na ginagawa dito sa ating iglesia, lagi na ini-emphasize natin ang kahalagahan ng pakikibahagi ng bawat isa, ng pakikibahagi ng bawat miyembro sa lahat ng mga gawain at paglilingkod dahil ito ay ginagawa natin para po sa ating Panginoon, para po sa ating Diyos na dapat pinasasalamatan natin. Pero bakit po kaya sa kabila ng pag-remind natin sa bawat isa, we keep on reminding everyone, we keep on reminding everybody, pero mga kapatid, bakit po iilan ang tumutugon? Iilan lamang ang nakakapakinig. Iilan lamang po
ang nakikibahagi. Meron po tayong mga sinisimulang gawain. Ang tanong, bakit hindi pang matagalan? Bakit sa simula lamang, pagkatapos unti-unti na namang nawawala? Tingnan po natin ang ilang kadahilanan. Maaari pong ito'y ilan lang sa mga dahilan, pero atin pong tingnan. Una po, lack of efforts to fulfill the vision. Meron po tayong vision, mission, goals na kalimbag dun sa ating liturhiya. Pero mga kapatid, tila ito po ay ating nakakaligtaan. Hindi na natin nabibigyang pansin. Ang tagumpay po sa kahit anong aspeto ay hindi nakukuha sa isang iglap lamang. Hindi nagaganap na inisip lamang natin o ginusto natin. Ginusto natin ngayon, bukas paggising natin, nasa atin ang mga kamay. Hindi po nangyayari na ito'y maging isang magic, na sa isang snap lamang, isang ganun lamang, hawak na natin ang gusto nating mangyari. Ito po ay pinaghihirapan. Ito po ay pinagsisikapan. Ito po ay pinagtitiyagaan, pinaglalaanan ng ating oras, ng ating panahon, ng ating buong pagkatao para maisakatuparan. Lalo na po pagdating sa ating mga pananampalataya at paglilingkod. Kailangan po ng panahon, minsan nga kailangan pa natin ng panahon at mga pangyayari na kung minsan hindi pa magandang pangyayari sa ating buhay para mapagtibay natin na totoo at tunay tayong nananalig sa ating Panginoon, na naroon ang ating kahandaan upang makibahagi sa mga paglilingkod ng ating iglesia. Sabi ko nga po kanina, huwag nating hayaang nakalimbag lang sa ating liturhiya yung ating mga vision, mission, and goals. Bigyan po natin ito ng pansin. Ano po ang kailangan nating gawin? Malimit po kasi we are making excuses. Tingnan po natin ang sinasabi sa Juan 4:35a. Hindi ba at sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Ganyan din po tayo. Maraming dahilan. Alay, may sunod pa naman gawain, doon na lang ako a-attend. May pupuntahan ako ngayon. Meron akong kakausaping tao. May kailangan lang akong gawin. Marami pa namang Biyernes. Marami pa namang Miyerkules. Marami pa namang Linggo. Tingnan naman po natin ang sinasabi sa kasunod. Juan 4:35b. Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Kung palalampasin natin ang pagkakataon, mabubulok po ang mga bunga. Masasayang ang panahong inilaan upang alagaan ang mga bukirin. Kaya nga po ang kailangan nating gawin, buksan natin ang ating mga mata, ang ating mga tenga, ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan, lahat-lahat po sa ating pagkatao, buksan natin para sa ating Panginoon. Ang bawat isa sa atin, sana makita natin na tayong lahat, ang naririto, ang nasa gitna, ang nasa tabi, ang Tito Dani, ang inyong lingkod, ang bawat isa, kailangan po tayo ng ating iglesia. Kailangan po tayong makibahagi sa gawain ng ating iglesia para sa ating Panginoon. Kailangan po natin itong gawin para yung ating vision, mission, and goals ay mabigyang buhay at maisakatuparan. Tayo po, kung palalampasin natin ang bawat oportunidad, ang bawat pagkakataon na ibahagi natin ang ating mga sarili sa gawain ng paglilingkod, tayo po ang mawawalan. Hindi po tayo lalago. Hindi po madaragdagan ang ating kaalaman tungkol sa ating Panginoon. At hindi natin mararamdaman yung tunay, yung purong kagalakan, yung tunay na kapayapaang dulot ng ating tunay
at tapat na paglilingkod. Ang pagbubukas po sa ating mga sarili ay isang kapahayagan na handa tayo. Ang bawat isa sa atin ay handang ibigay o paghandaan ang kinabukasan ng ating iglesia, na handa tayong paghandaan ang pananampalatayang ipagkakaloob natin sa ating mga anak, sa mga susunod na henerasyon, upang magpatuloy na matatag at mayabong ang ating iglesia. Ikalawa pong dahilan, procrastination of ministry. Medyo mahaba po at medyo yung English, pero ang ibig sabihin po niya sa dictionary, procrastination means putting off intentionally and habitually something that should be done. Putting off intentionally and habitually something that should be done. Sinasadya na hindi gawin, at sa paulit-ulit na pagsadya ay naging ugali na. Naging ugali na umiwas at hindi makilahok sa mga gawain ng ating iglesia. At sa atin pong pag-iwas, ginagamit nating dahilan ang mga bagay at pangyayari sa ating kapaligiran, sa ating mga personal na buhay upang masabi nating, valid naman po ang aking dahilan, maiintindihan ako ng Panginoon. Pero tingnan po natin ang paalala mula sa Efeso, chapter 5, 15-16. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Gayon din po sa Colossus chapter 4 verse 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Muli po, pagkakataon na naman ang nabanggit. Ang panahon na hindi dapat sayangin. Let us all use our time to its fullest potential. Yung ating mga dahilan na sinasabi nating valid, totoo po, hindi naman sila masama kung sila'y patungkol sa ating pamilya, sa ating hanap buhay, sa ating pag-aaral, sa pagpapalago ng ating mga personalidad. Hindi po sila masama dahil ang lahat ng ito'y mula sa ating Panginoon, kabilang sa mga countless blessings, sa mga hindi mabilang na pagpapala na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Pero tulad po ng nabanggit sa unang dahilan, kailangang maging bukas tayo. Kailangang maging alerto tayo upang ma-distinguish natin kung alin at sino ba talaga ang mas mahalaga, ang mga dahilan na ito o ang ating Panginoon. Mga kapatid, huwag po nating hayaan na gawin nating dahilan ang mga pagpapalang buhat sa Kanya upang mahadlangan tayo sa paggampan ng tunay nating pananagutan. At huwag din po nating hintayin na bawiin ng ating Diyos ang lahat ng meron tayo dahil sa ating pagmamatigas. Ikatlo po, discouragement. Ito po ay nangangahulugang the state of being discouraged, nasiraan ng loob o nawalan ng pag-asa. Kapag po nagsisimula tayo sa isang gawain, syempre, excited tayo. Wow, maganda itong ating proyekto. Tiyak marami ang a-attend. At marami nga po tayong kasama sa simula. Lahat nananabik na makamta ng magandang resulta. Lahat umaasam ng tagumpay na mapagbubuklod ang ating iglesia. Pero habang tumatagal, nakikita natin na tila walang progreso. Nanghihina po agad tayo. Nawawalan agad tayo ng pag-asa.
hanggang sa tumigil na tayo. Ala, itigil na nga natin, wala namang uma-attend. Konti na nga lang uma-attend, minsan wala na. Paano pa natin itutuloy? Paano pa natin gagawin? Wala namang nakikibahagi. Naiinip po agad tayo. Nawawala ng tiyaga, nawawala ng pasensya. Ito pa namang katsagaan ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu na dapat po ay taglay natin bilang mga anak ng ating Diyos. Pero tandaan po natin, nothing we do for the Lord is wasted. Wala pong nasasayang. Sabi nga po ng ating batayang teksto ang ipinahahayag, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. What we do is never in vain, and we will reap what we sow in God's time. Sa panahon po o sa oras ng ating Panginoon at hindi sa oras na gusto natin, hindi sa oras na inaasam natin. Ang atin pong tungkulin, gumawa ng buong puso ng may kagalakan, ng walang pagkabagod, at sigurado ang ating Panginoon ang magkakaloob sa atin ng magandang resulta na ating inaasam. Mga magulang ko at mga kapatid, 100 at mag-aanim na taon na tayo. Ngayon pa ba tayo hihinto? Ngayon pa ba natin hahayaang kontrolin tayo ng mga nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi po biro ang pinagdaanan ng ating mga magulang sa pananampalataya upang maitaguyod ang iglesyang ito na meron tayo ngayon. Kung meron pa mang ibang dahilan, kung bakit hindi tayo faithfully tumutugon sa panawagan ng paglilingkod, wala po tayong ibang dapat gawin, kundi itaas po natin ito sa ating Panginoon. Sa ating Diyos, walang imposible. Magbasa tayo ng banal na kasulatan at doon ay makikita natin ang tamang kasagutan, ang tamang solusyon, ang tamang pamamaraan ituturo po sa atin ng ating Panginoon. At manalangin po tayo ng walang pagkasawa, ng walang pagkapagod, ng buong taimtim, ng buong katapatan, upang ipagkaloob niya sa atin ang isang angkop na kaparaanan upang ang ating vision ay magkaroon ng katuparan. Na ipagkaloob din niya sa atin ang kakayahang kunin natin ang bawat pagkakataon, ang bawat oportunidad na naririyan upang gawin na agad ang dapat gawin. Huwag na nating ipagpabukas pa. Huwag na nating ipagpaliban pa. At higit po sa lahat, sa ating mga panalangin, ay pagkalooban tayo na buksan natin, na ipagkaloob niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na buksan natin ang ating mga sarili. Tayong lahat, ang ating mga sarili para sa isang matapat, para sa isang buong puso, para sa isang buong kagalakang paglilingkod sa ating iglesia, para po ito sa ating Panginoon. Ito po ay isang hamon sa bawat isa sa atin. At hindi po tayo mabibigo dahil kukunin natin ang pangako ng Panginoon na sasamahan na tayo sa lahat ng saglit. Kaya po tayo'y magpapatuloy. Tayo po sama-samang kikilos, tayo po magkakaisa para sa pagtataguyod ng ating iglesia. Sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. Tayo po ay tumayo. Sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya.
Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamagitan ni Hesukristo, upang ang sangnilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya nakapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng Kanyang kapwa at ng sangnilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pawalang hanggan at mananatili. Makapangyarihan, higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay namamalaging panghabang panahon. Tayo po ay taos-pusong maghandog. Narito, Panginoon, ang mga pinagpagalan ng iyong mga anak. Sana po, Panginoon, ito'y magamit upang ang iyong kaharian dito sa lupa ay lalong lumawak. Salamat po, Panginoon. Amen. Ang susunod po ay ang paghahandog para sa local dedication of coins.
Ang una po ay ang Christian Kid Fellowship o ang Miracle Coin. Mga kababayan daw muna po. Kababayan muna. Sunod daw po ay ang mga United Churchmen, UCM. Ang sunod po ay ang Christian Young Adult Fellowship, ang Peace Coin. Ang sunod po ay ang Christian Youth Fellowship, ang Love Coin. Ang sunod po ay ang Church Workers Fellowship, ang Talent Coin. At ang huli po ay ang Christian Kids Fellowship o ang Miracle Coin.
O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, natapos na naman po ang isang pananambahan. Ngunit o Diyos, hindi dito natatapos ang aming paglilingkod sa iyo. Bagkos kami ay lalabas ng aming bahay-sambahan upang patuloy kang paglingkuran sa pamamagitan ng aming paglilingkod sa aming kapwa. Patuloy naming itinatalaga, o Diyos, ang aming mga naging gawain, ang aming pagbabasa ng banal na kasulatan, ang aming pag-awit, ang aming paghandog, ang aming pakikinig sa iyong mensahe ngayong umagang ito. Gayon din, o Diyos, sa aming itinatalaga ang aming naging dedication of coins sa lokal. Patuloy, o Diyos, na nagpapasalamat kami sa iyong mga pagpapalang ibinibigay sa amin. Kaya ito ang aming way ng pagbabalik sa inyo. Ng mga blessings na ibinibigay niyo sa amin. Nawa, o Diyos, ay patuloy ang blessings na ito ay aming matanggap, ay aming magamit sa pagtulong din o sa pag-share din ng blessings sa iba. Patuloy, o Diyos, na kami nagpapasalamat sa lahat-lahat ng ibinibigay mo sa amin. Gayon din, o Diyos, narito ang iyong ibang mga anak. Tiklop tuhod na katayong nananalangin. Sila ay may mga espesyal na panalangin. Ang iba sa amin, o Diyos, nagpapasalamat sa iyong paggabay sa araw-araw ng aming buhay, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagtatrabaho, o sa kanilang kung anuman mga gawain ang iyong binibigay sa kanila. Ang iba sa amin ay nagpapasalamat dahil dumating na naman o darating ang kanyang kaarawan. Patuloy, o Diyos, na bigyan ng mas mahaba pang birthday ang mga taong ito, ang aming mga kapatid na ito. Patuloy, o Diyos, na mas palawigin pa ang kanilang buhay, mas palaguin pa, hindi lamang ang kanilang buhay, kundi ang kanilang pananampalataya sa iyo. Gayun din, o Diyos, ang mga kapatid namin na nag-celebrate ng anniversary ng kasal. Patuloy, o Diyos, na ang pag-ibig mo ang siyang manguna sa mag-asawang ito. Ang iyong pangunguna sa kanilang buhay, ayon sa iyong kalooban, ang siyang umiral sa kanilang buhay, o aming Diyos, upang patuloy silang makapaglingkod sa iyo lamang, o aming Panginoon. Gayon din, o Diyos, ang iba sa amin ay lumapit na may mga kahilingan na naghahanap ng trabaho, kahilingan na gabay sa kanilang mga eksamen, sa kanilang pag-aaral. Patuloy, o Diyos, na aming tinatanggap ang iyong pagpapala, nabibigyan sila ng gabay sa kanilang mga kahilingang ito. Patuloy, o Diyos, na ikaw ang manguna sa buhay ng aming kapatid na ito. Gayun din, o Diyos, ang iba sa amin ay lumapit dahil ang kanilang mahal sa buhay o sila mismo ay may karamdaman. Ikaw, o Diyos, ang aming dakilang manggagamot. Ikaw, o Diyos, ang makakapagpagaling lamang sa amin. Ang doktor, ang nurse, ang gamot, ang mga instrumento ay instrumento mo lamang upang ito ay pagdaluyan ng iyong kapangyarihan ng pagpapagaling. Patuloy, o Diyos, na kami nananalig na ikaw ang magpapagaling sa aming mga karamdaman, o aming Panginoon. Ang iba sa amin, o Diyos, ay lumapit upang humingi ng pagpapala, ng gabay sa kanilang buhay na patuloy mong ibinibigay. Nagpapasalamat, o aming Panginoon. Mayroon din iba sa amin humihingi ng tawad dahil sila ay nakagawa ng isang kamalian na ikaw lamang ang mga pagpapatawad sa amin, o Diyos, upang kami rin ay makapagpatawad sa nagkakasala sa amin. Gayun din, o Diyos, ang aming mga kapatid na nanatili
sa kanilang kinaupuan, kinatatayuan. Alam ko, O Diyos, na sila ay meron din mga kanya-kanyang mga espesyal na panalangin. Alam kong iyong tutugunin ang lahat ng mga kahilingan ng aming mga kapatid na ito. Kami nananangan sa sinabi mo sa banal na kasulatan na hindi pa man namin tapos sabihin, usalin ang aming mga panalangin. Ito ay iyon ang tinutugon kung ito ay ayon sa iyong kalooban, o aming Diyos. Kaming lahat, O Diyos, ay merong isang espesyal na panalangin. Para sa aming iglesia sa dako ng San Juan na nasunog, O aming Panginoon. Alam ko, O Diyos, ito ay muli mong itatayo. Muli mong palalaguin ang aming iglesyang ito ng San Juan. Alam kong ikaw, O Diyos, ang muling magbabangon sa aming iglesia. Patuloy mong pagpapalain ng mga kapatid namin doon at ang lalong-lalo na ang iyong manggagawa at ang kanyang pamilya. Patuloy, O Diyos, na ang gabay mo ang kailangan ng aming mga kapatid at manggagawa doon. Patuloy, O Diyos, na pangunahan mo pa ang aming mga ibang gawain ngayong maghapong ito. Patuloy, O Diyos, na pangunahan ang aming buhay. Patuloy, O Diyos, na pagpalain ang bawat isa sa amin. At sa aming pagsamantalang paghihiwa-hiwalay, sa aming naging masarap na pananambahan, patuloy mo sa aming igawad ang iyong walang hanggang pag-ibig, basbas at pagpapala na sasambitin ng iyong abang lingkod. Unang-una na sa mga anak mong lumapit sa iyo, tiklop-tuhod na katayong nananalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang mukha niya sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang mukha niya sa inyo at kanyang tuparin lahat-lahat ng iyong mga kahilingan sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Diyos. At sa ating lahat, tanggapin natin ang pag-ibig, ang pagpapala ng isang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu, mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.